Mga dudes, medyo delikado minsan ng hagdan, lalo na sa corner. Kaya nag-DIY tayo ng anti-slip silicone corner para iwas tapilok, iwas dulas, at dagdag safety points. At syempre, pogi points sa bahay. So, let's start! Tara simulan na nga natin sa pagkabit ng anti-slip corner. So, eto, gumamit tayo dito ng no more nail sa pagdikit. And medyo sablay siya. So, siguro kailangan ko magpalit ng bagong pandikit kasi nabanggit ko nga sa huling video ko na matagal ko nang tapos. And to be honest, some of the anti-slip corner is nag-fall over or natatanggal. So, nag-iisip ako ngayon ng bagong pandikit na angkop para sa corner na to kasi lagi siya natatamaan and eventually na tear down siya or nawawala yung dikit niya. So, kailangan natin humanap ng ibang pandikit para dito. Or kung may recommendation kayo, feel free to suggest or comment. Open naman ako sa mga suggestion, criticism, as long na it's healthy. So, ayan. Unti-unti na nga natin natatapos, nandaan na naman sa kwento. Nandito na tayo sa pataas kasi yung kanina halos 3 hagdan lang din natapos agad. Then, dito gumamit ako ng rubber mallet para madiin or mapokpok yung itong anti-slip para dikit na dikit siya. Then, syempre, sinabihan ko yung mga tao sa bahay na maging aware dito sa bago kong dikit. Since bago lang to, hindi pa ganun kakapit, kung maaari, iwasan nila itong tamaan para hindi masyado magalaw and maayos yung pagkakakabit. So, ang pinaka main purpose nito talaga ay safety and of course, para na rin sa static. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga corner ay hindi maayos yung pagkakaputol again. So sabi ko, sige, hayaan ko na to. Lalagyan ko na lang to ng corner something or lalagyan ko na lang to ng anti-slip corner para matago natin yung mga imperfection na pagputol. Which is maganda naman. So kung may mga bisita ako sa bahay, napapansin nila, ang ganda naman ng hagdan mo. Pero sa isip-isip ko para sa hindi ako talaga satisfied sa kinalabasan. Pero yung iba naman na-appreciate nila. So, let me know your thoughts kung tingin nyo ba okay ito. Kasi para sa akin, hindi. And para naman sa partner ko, okay naman sa kanya. And sa iba rin. Pero ewan ko bakit sa akin hindi. Siguro dahil ako yung gumawa and hindi ako satisfied sa gawa ko. Kaya ganun. So, mapapansin nyo, patapos na tayo. Nandito na tayo sa dulo. Pero may babalikan pa tayo na isa dun sa baba. Yan yung na-skip ko. Yeah, boy. That's it. Ayan, yung pinakababaunang baitang ng ating hagdan. So, yan, lagyan lang natin ng no more nails. Then, after nyan, lagay na natin. Salpak na natin, syempre. Kalahati lang muna since ito yung parang mga spare or natira since nagkulang tayo sa bili. Kaya, ginamit ko na lang kahit putol. Then, ayan, nilalagyan ko ng konting arte, pabend dahil nga pabentong hagdan. Pero hindi ko naman ma-perfect, pero okay na rin. Hindi na rin masama yung kinalabasan. Yan. Lagyan lang natin ng maraming pandikit para pag natuyo, dikit na dikit. Pero kahit ganon, di ko alam bakit hindi natuyo. Hanggang ngayon, pag hinahawakan ko yung pandikit, medyo pasa pa rin siya. Or madikit pa rin sa kamay. So yun lang mga dudes. Thanks for watching. Peace out!